Paano nga daw ba mag-foil print sa translucent vellum? So kung curious nga kayo, tapusin mo tong video at pakinggan na rin kung ano ang sinasabi ko nang hindi na magtanong ng paulit-ulit. Galit yarn? So, madalas nyo nga napapanood yung mga video kong invitations na may translucent vellum. Siyempre, una ipiprint ko muna siya sa laser printer. Again, laser printer, hindi pwede ang inkjet printer sa foiling ha, wag nang makulit. Ito nga pala yung translucent vellum na ginagamit ko. Ilagay ko na lang sa comment section kung saan ako bumibili. Bale, short size ito nung nabili ko at hinati ko na lang sa dalawa for the sake of this tutorial. Since medyo manipis naman to, pwedeng sa tray nyo siya isa lang or dito sa manual feeder. Sa mga di pa nga nakakaalam, ang laser printer na meron ako is Brother DCP L2540DW. Meron din akong binili, which is yung L2640DW, pero itong lumang printer ang gagamitin ko dito. Ito naman yung setting ko sa printer, so yung 2540 nga yung gagamitin ko, so yun ang i-click ko and punta naman tayo sa printer settings. Dahil nga hinati ko lang yung paper na gagamitin, is yun lang din ang size na ilalagay ko dito. Pag itong printer ang ginagamit ko, is palagi lang plain paper ang setting ko kahit na sa makapal na paper. And HQ 1200 naman sa resolution. Pero depende pa rin yan sa printer nyo, mas okay pa din na mag-trial and error kayo kasi yung okay sa akin ay di okay sa inyo, yung okay sa inyo di rin okay sa akin, ganun. And tip ko lang din kapag magfo-foiling kayo, mas okay pag naka-bold ang letters or details para mas kumapit ang foil. And so ayan, na-print ko na yung design and ang next naman na gagawin is lalagyan ko ng toner reactive foil sa ibabaw nitong print. Dapat nasa ibabaw yung color ng foil. So, based naman sa name nitong foil na toner reactive foil, ibig sabihin nagre-react siya sa toner. And ang toner nga na tinatawag ay siya kumbaga yung tinatawag na ink sa mga inkjet printers. So, kung gusto nyong ipagpilitan ng inkjet printer sa foiling, maghanap kayo ng ink reactive foil kung may mahanap kayo. Sa paglalaminate naman ito is 140 lang yung setting ko and hot lamination ang gagawin dyan. Hintayin ko lang na umilaw yung indicator and saka ko na siya isasalang. Pwedeng ganito ang gawin nyo pero pwede din yung sandwich. Iipitin nyo naman sa laminating folder pero kung wala kayo nun, pwede rin naman kahit bond paper lang sa ibabaw. Pero syempre kailangan nyo mas taasan ang temperature. 1 pass lang ang ginagawa ko dito and we're done. Well, hindi palaging ganito kadali ang foil printing. May mga times na kahit ginawa mo na ang lahat, pero bakit di pa rin sapat? Charot. Kaya ako nakabili ka na ng laser printer at palaging failed pa rin ang kinakalabasan ng foil printing mo. Huwag mo sa akin ipapasa ang problema mo. Ginusto mo yan. Charot ulit.